A day in my life as a factory worker in South Korea. Ano nga ba ang mga ganap sa trabaho namin kapag panggabi ang duty sa company namin? Ito na ang pinakaunang gabi namin sa trabaho. Siyempre, wala tayo sa dati kong pwesto dahil mahina ang production ngayon kaya dito naman tayo sa ibang area. Sa mga nagtatanong kung ano ang ginagawa ko, goma po ito para sa windshield ng sasakyan. At ito na ang pinakaunang break time ko. Siyempre, malakas tayo sa kain, kaya nag-noodles ako, tinapay, at siyempre, may pangtulak pa. Ito talaga ang inaabangan ng isang empleyado. Minsan wala pang break time pero naghihintay ka na agad na marinig ang salitang break time. Matapos ang break time, balik na ulit tayo sa trabaho. Medyo late na rin ang balik natin. At ito na mga ka-JJ. Matapos kumain, syempre, gawa muna tayo ng video saglit. Dahil vlogger tayo, kailangan may pang-update tayo sa inyo. Matapos kumain ng lunch dinner, balik na ulit tayo sa pwesto. May natitira pa tayong oras, kaya kuha ulit tayo ng kaunting clips. Ganito talaga kapag vlogger. Napaka-busy sa kakakuha ng mga clips. At dito na tayo sa second night duty natin. Siyempre, intro agad at break time na agad para fast forward na. Ganito lang kami sa company namin. Yes, magaan lang talaga ang trabaho namin. Kaya nananatili kami dito sa company na ito kahit mahina ang production ngayon. Ganyan talaga, hindi naman sa lahat ng oras ay busy ang isang company. At saka, hindi ako gaya ng iba na kapag kaunti lang ang problema o may kaunting diferensya sa trabaho, aalis na agad. Para sa akin, hanggat kaya at maayos naman ang trabaho, mas mabuting magtiyaga. Dito na tayo kukuha ng goma. Nasa kabilang building ito, sa second floor. Dito rin mga ka-JJ, ako natutong mag-forklift gaya nitong maliit na unit at pati na rin yung malaki. Dito kailangan marunong ka nito para hindi ka palaging umaasa sa mga kasama mo, no? Kapag nandito ka na, matuto ka ng matuto, lalo na sa mga trabahong madalas mong ginagawa. Dito na tayo sa third night ng trabaho, mga ka-JJ. At ito yata ang pinakamahirap na trabaho para sa akin dito at first time ko rin itong maranasan. Itong nakikita ninyo ay ginagamit bilang coating machine. Mayroon itong dalawang robot na automatic na nagpipaint o nag-i-spray ng coating sa goma. At ang kasama kong Korean ay naka-assign dito. Ako naman ang partner niya at ang trabaho ko ay maglinis ng machine na ito. Kaya kung napansin ninyo, nakasuot kami ng buong body jacket. Para kaming mga astronaut. Dito ay mano-mano naming tinatanggal ang mga nakadikit na coating spray paint. Makapal na talaga ang mga ito kaya kailangan naming magsuot ng buong body protection dahil maalikabok ang trabaho. At ito na ang unang break time. Grabe, pawis na pawis talaga ako dyan. Siyempre, mahilig tayo sa pagkain kaya babawi na lang tayo sa pagkain natin. Matapos ang break time, balik na ulit tayo sa trabaho. At dito naman tayo sa gitna ng machine. Dito, pwede kang magtago kung gusto mo. Dito naman, naglilinis tayo sa robot. Ito yung automatic na nag-i-spray ng coating sa goma. Matapos sa robot, doon naman tayo sa pagkain. Siyempre, kainan na. At ito ang aming kantin. Libre ang pagkain na inihahanda ng company namin para sa lunch dinners. Dito sa Korea, may mga pagkain na parang ayaw mong kainin dahil hindi mo gusto. Pero habang tumatagal, parang naa-adapt mo na rin ang mga pagkain na noong unang dating mo dito ay nakakapanibago. Lalo na yung mga maanghang, ayaw na ayaw ko talaga niyan noon. Kapag hindi ko kaya ang pagkain, umuuwi ako sa dormitory para doon na lang kumain. Matapos kumain, nagpahinga muna kami saglit at balik na naman tayo sa kiskisan. Magaan lang naman ang trabaho na ito pero yung posisyon na nakaupo ng matagal, minsan nakakasakit din sa likod. At matagal-tagal din namin itong kinakaskas at kinikiskis. Itong kasama kong Korean, okay itong kasama. Lagi niya akong tinatawag at nagbibigay din siya sa akin ng pagkain kapag may dala siya. Eto na ang huling gabi ng aming trabaho. Dahil wala kaming duty kapag Friday, Monday hanggang Thursday lang kami kapag night shift. Kapag day shift naman, Monday hanggang Friday ang schedule namin. Balik ulit ako dito sa pwesto ko, mga ka-JJ.
Dito ay may tamang quota, kaya kailangan talagang magtrabaho ka ng maayos dahil may quota ang pwesto na ito. Pero kapag nasanay ka na dito, parang normal lang din naman kapag dito ka naka-assign. Kumuha ako ng goma sa kabilang building. Gaya ng una, nag-forklift tayo dito sa taas. Pagdating sa baba, nag-forklift ulit tayo at ito naman ang malaking forklift na ginagamit natin. Ganito lang sa company namin mga ka-JJ. Ito ang routine namin dito. Hindi man pare-pareho ang trabaho sa bawat pwesto, masasabi kong maswerte ako sa company na ito dahil magaan lang naman ang trabaho ko. At dito na natapos ang 4 na gabi bilang night shift sa loob ng 1 linggo. At mahaba na naman ang bakasyon natin dahil Friday, Saturday, Sunday at Monday ay holiday naman ulit. Kaya maraming salamat sa panunood mga ka-JJ. Ingat kayo palagi at God bless everyone!